Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Ano nga ba ang nangyari kay RJ Abarrientos? Sa nga ba itong draft bust na nakalipas na PBA Rookie Draft? Ano nga ba ang dahilan kung bakit natalo ang Barangay Ginebra sa kanilang debut game kontra Rain or Shine ni Last Painters? Kagabi nga mga chong ay bigo ang Barangay Ginebra na makuha ang kanilang kauna-unahang panalo ngayong Governors Cup. Nasubukan na nga yung bagong rebuild na lineup ni Coach Tim Cone. Pero ano nga ba yung kanilang mga naging problema kaya sila natalo? Pinakauna at pinaka-obvious sa lahat ay wala pa nga silang chemistry. Kitang-kita nga sa kanilang debut game na hindi pa sila nakakabuo ng team chemistry. Nagkakapaan pa nga yung mga players at napakarami nga nilang turnovers na naitala. At normal na yung napakaraming turnovers ng Barangay Ginebra, lalo na't bagong rebuild lang yung kanilang lineup. Noong nakaraan nga na meron silang solid team chemistry ay marami ang kanilang turnovers. Ano pa kaya ngayong wala silang chemistry at maraming bagong players? Normal na yung turnovers sa Barangay Ginebra, pero mas malala nga yung kanilang ipinakita sa kanilang debut game. At dahil nga wala pang team chemistry na nabubuo ang Barangay Ginebra, ay napakarami nga nilang mintes na tira at kitang-kita na nangangalawang pa yung kanilang mga players. Maging si Justin Brownlee nga ay inalat yung performance dahil hindi pa nga nito nakukuha ang kanyang rhythm. Isa pa sa naging problema ng Barangay Ginebra kontra Rain or Shine and Last Painters ay nakakuha nga ng napakaraming rebound itong import ng Rain or Shine na si Aaron Fuller. Yan nga yung epekto ng kakulangan ng frontcourt position ng Barangay Ginebra. Tanging si Japet Aguilar nga lang yung nasandalan ni Coach Tim sa loob ng painted area. Nandyan nga itong si Isaac Go pero hindi maganda yung kanyang ipinakitang performance. At maraming ang Barangay Ginebra fans ang nagsasabi na mukhang nagkamali ang management na kinuha itong si Isaac Go dahil napakalambot nga nito sa painted area at kapag hindi pumapasok yung kanyang mga outside shots ay wala na nga siyang may contribute kahit sa depensa man lang. Kaya naman, namiesta nga sa rebound itong si Aaron Fuller. So ngayon ay ang overall na problema ng Barangay Ginebra ay wala pa silang chemistry, napakaraming turnovers, at kakulangan ng reinforcement sa kanilang frontcourt position. Pero kung maraming mga problema, ay meron din namang mga silver lining na nakita sa debut game ng Barangay Ginebra. Gaya na lang ng performance nitong si Japet Aguilar. Sa lahat ng player ng Ginebra, ay tanging si Japet Aguilar nga lang yung nakapagpakita ng magandang performance sa kanilang debut game. Mas nailalabas nga ngayon ni Japet Aguilar yung kanyang full potential at gamit na gamit nga niya ang kanyang height advantage. Ang problema kay Japet ay kinakapos nga ito sa dulo. Maganda yung kanyang performance sa simula hanggang gitna pero nawawala nga siya sa dulo dahil na rin sa sobrang pagod. Nang dahil yan, sa wala nga siyang kasama sa loob ng painted area at napakalaking minuto ang kanyang inilalaro. Maganda na yung pinapakita nitong si Japet Aguilar. Kailangan lang niya ng player na makakatulong sa kanya sa loob ng painted area. Sa ngayon ay nasa adjustment period pa rin ang Barangay Ginebra. Kitang-kita nga rin na nag-e-experiment pa itong si Coach Tim Cone sa kanyang kupunan kung sino-sino yung mga possible combination na kanyang magagamit. Para naman sa Barangay Ginebra fans ay huwag kayong magpanik. Palagi ngang ganyan ang Barangay Ginebra sa simula dahil merong mga sinusubukan si Coach Tim Cone. Patungkol naman dito sa rookie ng Barangay Ginebra na si RJ Abarrientos, marami ring Barangay Ginebra fans ang nagtatanong, ano nga ba yung nangyari kay RJ Abarrientos? Sa debut game nga ng Barangay Ginebra kagabi kontra Rain or Shine ni Last Painters ay isa itong si RJ Abarrientos sa pinaka-inaabangan ng maraming Barangay Ginebra fans. Pero mukhang na-disappoint nga ang lahat sa ipinakitang performance ng nasabing rookie kung saan nagtala lang ito ng 2 points dahil sa kanyang 15 attempts
isang beses lang nakapasok itong si RJ Abarrientos. 11 beses din itong nag-attempt sa 3-point area pero wala nga siyang naipasok. Kaya naman, marami ang nagsasabi na isa daw drop bust itong si RJ Abarrientos at isang overrated player. Simple lang ang sagot kung bakit hindi nakapagpakita ng magandang performance ang nasabing rookie ay dahil natapat sa kanyang off-night na laro. Lahat nga ng player ay nagkakaroon yan. At kapag tinamaan ka ng off-night ay talagang malas talaga. Kahit yung mahuhusay na player ay tinatamaan yan. Actually, hindi lang naman si RJ Abarrientos ang hindi nakapagpakita ng magandang performance, kundi lahat ng players ni Coach Tim. Maliban na lang kay Japet Aguilar. Naipakita naman ni RJ Abarrientos yung kanyang pagiging solid point guard. Magaganda nga yung kanyang mga pasa sa kanyang mga teammates. Hindi lang talaga pumapasok yung tira, kaya hindi nag-translate sa kanyang stat sheet. Pero kung titingnan nating mabuti, ay nagagawa naman na maayos ni RJ Abarrientos yung kanyang role as a point guard. Hindi lang talaga pumapasok yung kanyang mga tira, at yan nga yung nakikita ng maraming Barangay Ginebra fans. Masyado pang ang maaga para husgahan itong si RJ Abarrientos sa kanyang debut game. Panigurado babawi ito sa susunod na laro ng Barangay Ginebra, at dyan nga natin makikita kung isa ba talaga siyang drop bust